Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Kayo rin nag-edit ng ano nyo, ng Oo, ako mga na lahat. post-post Parang one-man team ako eh. Lahat, pati social media manager, halos ako na din eh. kayo na rin. Ito na Nag-e-edit, rin, nag-edit ng video, nag-edit ng pictures, nagmamanage ng page, nagre-reply sa mga kliyente. Ako na din lahat eh. Pero may work ka pa aside dyan sa pagtatato? Wala na. Wala na. Talagang yun na. full-time na tattoo artist. Pero yun nga, di ba, na kwento ni, yung kasama ko si paring Julie sa barko. Yan, doon din ako nagsimula magtato. Sa barko nagtatato ka na? Oo, nagtatato na ako nun. Kasi pag sa barko kasi, pagkasampa mo naman, di naman agad malaki sweldo mo. Yung baga, yung sweldo mo, nakikita. So may gamit ka. Binitbit ko So ron. hindi siya bawal. Actually, bawal siya. Bawal siya, pero once na mahuli ka, parang wala lang. Parang patay mali siya, patay mali Paano siya. mahuli actually na tatato, bawal yun. mahuli na may yung pasapa pa lang. Di ba may wala bang checkpoint doon? Parang walang... Hindi, anong nangyari kasi, parang pag na-scan yung tattoo machine mo ng x-ray, kukumpiskahin nila yon, dudrugin nila, pero makapagtrabaho ka pa rin. Iba, hindi ka naman nila papauwiin. Yung gamit mo lang yung gamit mo lang. wawasakin. Wawasakin nila yung gamit mo, pero makapagtrabaho ka pa rin. So paano nakalusot yun? That time kasi yung tattoo machine, ano na eh, yun yung mga parang mga pen type na, para siyang, mukha na siyang clipper, mukha na siyang razor. Kumbaga parang, pag nais ka ng x-ray, Parang lalaki lang. Babaw lang. Kasi dati yung old school na tattoo machine, mukha talagang tattoo machine na pantato eh. Kumbaga yun yung bawal eh. Pero since na medyo nag-upgrade na, yung parang na lang siyang ballpen na, or parang marker na lang siya. Pag nais ka nyo na x-ray, parang wala na silang pake, parang di na nila aakalaing tattoo machine yun. I-shot mo! So nakakalusot na siya. Tapos meron namang Amazon dun. Umorder kami sa Amazon. Yung mga gamit namin, like mga inks. So, sabihin, pag nasa ibang bansa ka na, order ka pa. Oo. Madedeliver na rin yun within 1 to 2 days. Siguro naman, hindi lang ikaw din gumagawa, no? Sa barko, siguro mga 1-2 tattoo artist lang. Pero yun, sa dami ng crew, kunwari, nasa 1,000 or 1,000 mahigit na crew. Baga 1 or 2 lang tattoo artist. Pero marami namang umorder ng gamit dun. Sabagay, kasi pagka nag-stop over na kayo sa land, kung yung boss na maselan, makita, kanina wala kang tattoo, ngayon may tattoo ka na, may rason na parang doon kayo sa land nagtattoo, Oo, pwede ganun, no? Kasi may mga tattoo shop naman sa sa lupa, yung baga, pwede mong i-reason na nagpatato siya sa labas, ganun. Di ba, kunwari, may mga security na trabaho nila na magbawal na may nagtatato. Pero once na malaman nila, parang wala rin sila pakin. Ibang security nga, gusto pa rin magpatato eh. Sige, bahala ka sa buhay mo. Basta pagka nahuli tayo na mas mataas sa amin, di na kita matutulungan. Pero kung ako makakahuli sa'yo, parang okay ka pa, lusot ka pa. Parang ganun lang. Sa US, ang mga tao dun, liberated. Ang dami nang may mga tattoo dun eh. Mga guests namin, may mga tattoo. Baga, naiinggit na, na-influensya ng bawat isa. So, nagkakainggitan. Isa lang yung tattoo artist, kaya in demand. So sa barko, nagtattoo ka na rin ng ibang lahi? Madami na din. Yun. Mga European, Indonesian. Ano naman yung ibang lahi na tinatatuan versus sa Pinoy? Wala naman akong experience na pangit ugali maliban sa mga Indian kasi hindi mababait sila pero yung katawan ang baho talaga eh. Baho. Akala ko kunat baho pala. Hindi maganda ang balat nila kasi hindi sila naliligo. Kumpara sa mga Pilipino na dry, mas swabe tatuan ng mga Indiano. mga Indiano or mga pana dahil gawa ng mas moisture yung balat nila eh. Kasi gawa ng So, mas maganda tatuan yung moist yung skin. moisture yung skin kumpara sa mga dry. Kasi tayo ligo ng ligo, no? Hindi ko tayo naliligo eh. Pero magagawa naman namin ng paraan kasi pahiram namin ng ano yan. Lotion ang pawis ng Indian. Maganda siguro kung may ganun yung mga tattoo artist. Ito, pawis ng Indian na to Hindi ano na yan. Ang dumi na, hindi na infection yan. Na-check ko rin sa sa YouTube, parang siguro sa sobrang seller na to, sa sobrang iba na yung market nila, pang mayaman na. Excuse me. Ang dami nila pinapahid bago tatuan. Standard. Nangyayari naman talaga Papahirap yan. pa, kasi papahid pa uli. Magsisimula yan, kunwari, yun na, nandun na yung kliyente mo. Alcohol muna para matanggal yung oil. Then, sasabunan mo. Then, i-shave mo. Tapos yung iba, papatungan ng naming cream para mamanhid, para di masyadong masakit, pero depende sa kliyente. Yung professional na pagtatato, talagang napakaraming May procedure. Napakaraming procedure na parang kaya medyo mahal na rin talaga yung pagpapatatungan. Hindi mo na pwedeng sabihin nagtatato lang kaya dapat ganito. Mura lang. Kailangan yung hygiene namin
yung standard namin parang na mga nasa mga medical industry na kailangan malinis lahat. Parang Oo, hindi na pwede yung bara-bara lang na paulit-ulit na needle, ganyan. Tapos hindi nagpapalit ng gloves. Tapos magtatattoo lang basta-basta. Kumbaga, parang may procedure na kami na kailangan malinis yung setup. Siyempre, kailangan namin maiwasan yung infection dahil siyempre, kumbaga, ayaw naman namin makapahamak ng tao kaya hangga't maaari standard. Siyempre, may mga parte din kami na masaselan na tinatatuan. Kunwari, dito sa cleavage yan. Parang recent lang, may tinatuan ako sa puwet. May tinatuan na rin ako sa singit. Yan. So, Wala mali siya. wala nang mali siya doon. Tsaka, may waiver naman kasi kami. Tapos mababasa mo sa waiver na binibigyan mo kami ng consent na pwede kang mahawakan sa part na yun. Tapos pipirmahan mo naman yun, na hindi ka magre-reklamo kasi Sabi ko, pagkalat mo, manyak ako, no? kung aware ka naman na lalaki yung magtatattoo sa'yo tapos magpapatattoo ka sa masela na part, medyo expected na masasagi mo talaga yun. Kunwari dito sa dibdib, syempre masasagi mo yung breast. Mahawakan mo nga talaga. Oo, mahawakan mo talaga. Kasi susukatin mo yun eh. Baga, kailangan makita mo siya ng, hindi naman totaling hubad, pero kahit na maliit lang yung tattoo niya sa dibdib, kailangan makita mo yung buong katawan niya kasi kailangan mo makuha yung sentro ng pinapalabas namin yung cleavage nung kliyente para makuha namin yung sentro. Tapos minsan naman pag nasa likod, kailangan makita namin yung dulo ng puwetan, yung tawag dito, yung pisonet, yung Parang pinakahiwa. dulo ng hiwa. Kasi yun yung kukuha yun yung basihan ko ng sentro hanggang sa leeg niya, hanggang sa batok niya. Kahit maliit lang yung papatato niya sa likod, basta importante makuha namin yung pinakasentro ng buong katawan niya. Kaya, kailangan symmetrical din yun. Para maganda siya. Oo, hindi pwedeng lang bara-bara, dikit ng dikit. May parang dinidikit pa kayo sa katawan o sa balat bago kayo na parang nakamark na siya yung pattern na lang. Stencil. Yes, Stencil. So gamit ka rin ng ganun. Kaya medyo madali na yung procedure ng pagtatattoo ngayon.